Mabuhay ang bagong kasal! Iniiwas ni Celine ang mukha sa mga bulaklak na inihahagis ng mga tao. Paglabas pa lamang nila ng simbahan, ay hindi na magkamayaw ang mga taong sumalubong sa kanila. Naroon ang lahat ng tauhan sa asyenda at ang pamilya ng mga ito. Ang mayor at ang gobernador na kinuhang ninong ni Dominic. Ang dalawang may edad na abogadong kaibigan ng yumaong si Don Bernard na siyang nagninang sa kanila. Tunay na enggrande ang kasalang humantong sa reception na ginanap sa maluwag na bakuran ng mansyon. Malaking halaga ang ginastos ni Dominic para roon. Pero kung titignan ng bride, kung pagmamasdang mabuti, mahahalatang pilit ang mga ngiti nito. Kiss! Iisang tinig na hiyaw ng mga bisita matapos mag-slice ng mga bagong kasal ng wedding cake. Buong galak na pinagbigyan ni Dominic ang kahilingan ng mga tao, samantalang si Celine ay parang robot na sumusunod na lamang sa mga nangyayari. At habang isinasagawa ang mga seremonyas, ang panalangin naman niya ay matapos na sana ang handaan upang maalis na niya ang maskarang ngiti. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Celine nang isa-isang nagpaalam na mga panauhin. Noon na lamang niya nakilala ang anak ni Attorney Ernesto na si Marga, ang magandang kababata ni Andre na mahiyain kung kumilos at baka sa anyo ang pagiging konserbatibo. Pero ano yung nakita niya sa mga mata ng babae nang batiin siya nito? Galit at pagtataka. Too tired to think, binaliwala na lamang niya iyon at sa bandang huli tuluyang nakalimutan. Nakalagay na sa pick-up ang kanilang mga maleta at si Dominic na may naghahanda na para sa kanilang biyahe ay nakaupo pa rin si Celine sa sala. Wala siyang ibang gustong gawin ng mga oras na iyon kundi matulog at magpahinga. Pero hindi pumayag si Dominic na kanselahin na lamang ang kanilang reservation sa Villa Bertosio. Let's go, honey. Bulong ni Dominic na nagpagising sa nagaantok na diwa niya. I don't wanna go. Gusto ko na magpahinga. Sabi niya na ipinakitang pagod na siya. You can sleep while I'm driving. Pagdating natin sa villa, ay tiyak na mawawala ang pagod mo. Hindi na nakatutol pa si Celine, lalo pangat binuhat na siya ni Dominic patungo sa sasakyan. Ala magpakasaya kayo. Masayang bili ni Nanay Martha at kinikilig na yumakap sa asawa. Mag-iingat kayo, Dominic. Natatawa namang sabi ni Tatay Raul. Nang makalabas ng asyenda ang sasakyan, ay saka lamang muling nakabangon ang kaba sa puso ni Celine. Hindi niya alam kung paano magre-react kapag kinuha na ni Dominic ang karapatan nito sa kanya bilang asawa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan siya nitong patulugin upang mapilit makuha ang gusto. Napalunok siya at saglit na sinulyapan ng lalaki. Abala si Dominic sa pagmamaneho, ngunit malinaw niyang nababakas ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kung pwede lang magtago mula kay Dominic ay ginawa na niya. Pero alam niyang mahirap iyong mangyari at hinding-hindi pa hihintulutan ng lalaki. We're here. Ani Dominic, matapos siyang gisingin ng halik nito. Napabalikwas ng bangon si Celine at hindi sinasadya ay nagkauntugan sila ng asawa. Ouch! Natatawang bulalas ni Dominic. I'm sorry. Wika naman niya. Ngunit agad na sumeryoso nang makitang nakatitig si Dominic sa mukha niya. Iginala niya ang paningin sa paligid upang maiwasan ito. Nakita niyang naroon na sila sa bungad ng Villa Bertosio at naghihintay ang mga maghahatid sa kanila sa loob ng pamosong pasyalan. Inalalayan siya ni Dominic pababa ng sasakyan at iginiya patungo sa karomata. Ang lalaking tauhan sa villa ay kinuha ang kanilang mga maleta at inilagay sa likuran. Binusog naman ni Celine ang mga mata sa magandang tanawin. Hindi alintana ang braso ng asawa na nakayakap sa baywang niya. Nang sapitin nila ang cottage, ay binuhat pa siya ni Dominic papasok sa pinto. Hindi na rin siya tumutol at nagpabigat pa nga upang mahirapan ng lalaki. Pero parang baliwala lamang dito ang bigat niya. Ibaba mo na ako. Aniya nang nasa loob na sila ng cottage at buhat-buhat pa rin siya ng asawa. Inilapag siya ni Dominic sa ibabaw ng kama at sa pagkawala ng balanse ay dumagan ang bigat nito sa kanya.
Ilang dali ang agwat ng mukha nila sa isa't isa. Nalalanghap niyang mabango na hininga nito. Kung ikaw ay isang panaginip, ayoko nang magising si Lynn. Ani Dominic habang buong pagmamahal na nakatitig sa mukha niya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paanong magmahal ng totoo. Walang masabing nakatitig din lamang si Celine sa mga mata nito. From now on, you will be my every breath. Hinagkan siya nito sa mga mata. My every move. Sa ilong at mga pisngi. My everything. Sa mga labi. Hindi alam ni Celine kung bakit ipinikit niya ang mga mata nang hagkan siya ni Dominic. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang damdaming ngayon lang niya naramdaman. At sa unang pagkakataon, ay wala siyang pagtutol na naramdaman sa sarili. Hanggang sa namalaya na lamang niyang tumutugon siya sa halik nito. Ang paghaplos ni Dominic sa kanyang katawan, ang gumising sa kanyang kamalayan. Kasunod ng realisasyon ay ang pag-iinit ng kanyang muka, dala ng pagkapahiya sa sarili. Kulang ang lakas na itinulak niya si Dominic at agad na bumangon. Hindi siya makapaniwalang ipinagkanulo siya ng kanyang sarili. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik ni Celine ang 2 butones na natanggal mula sa uhales. Binalingan ng personal ref na nasa sulok ng kwarto at binuksan sa paghahanap ng malamig na tubig. Napapawi sa panunuyo ng lalamunan niya. Ilang lagok ang ginawa niya sa bote ng mineral water bago muling kinalma ang sarili. Nagulat pa siya nang kunin ni Dominic mula sa kanya ang bote at ininom. I think you'll be needing plenty of this for the next couple of days. Anitong makahulugan ng ngiti. Lalo lamang nag-init ang mga pisngi ni Celine sa implikasyon ng tinura nito. Don't be so sure, Dominic. Aniya tumakbang palayo sa asawa. Nagalit-galitan siya upang pagtakpan ng nararamdaman. I'm tired. I better get some sleep. Lalo lamang sumakit ang ulo ko sa pagkakatulog ko sa sasakyan kanina. Be my guest. Nakangiti pa ring sabi ni Dominic at itinuro ang kama. I've got something for you outside. I'll be back. At lumabas si Dominic. At iyon ang pagkakataon niya para mabilis na makapag-ayos ng sarili. Agad siyang pumasok sa banyo. Nag-shower siya ng mabilis. Tinutuyo na niya ang kanyang katawan nang maalalang sa pagmamadali niya ay hindi na ihanda ang pamalit na damit. At ang nakakainis pa ay ang inalis niyang damit ay nahulog sa sahig at nabasa ng hilain niya kanina ang tuwalya. Kainis! Bulalas niya na biglang nataranta. Hindi siya maaring lumabas ng banyo na tanging tuwalya ang tapis ng katawan. Ayaw niyang bigyan ng maling impresyon si Dominic. Kumakabog ang puso na sumilip muna si Celine sa pinto ng banyo at nakahinga ng maluwag nang makitang hindi pa bumabalik ang asawa. Dali-dali siyang lumabas upang kumuha ng damit sa maleta. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkadismaya nang hindi makita ang maleta sa loob ng kwarto. Obviously, hindi pa iyon pinapasok ng tauhan ng villa na naghati doon sa kanila. Oh my God! Bulalas niya at nalulumong napaupo sa gilid ng kama. Anumang sandali ay maaaring bumalik si Dominic at ayaw niyang datan siya ng lalaki na ganoon ang kalagayan. Akmang aangatin niya ang telepono upang alamin kung saan napunta ang kanilang mga bagahe. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dominic, natulak-tulak ang tray na kinalalagyan ng pagkain at champagne. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik ni Celine sa cradle ng auditibo at hinawakan ng tuwalya na para bang aalisin iyon ng mga tingin ng asawa. Asan yung mga bagahe natin? Tanong niya na hindi na ikubli ang pagpapanik sa tono. I see, you're ready for me. You really surprised me. Ani Dominic na hinagod siya ng tingin hanggang sa mga matay matuon sa mga mata niya. Kumindat pa ito na lalo lamang nagpadagdag sa kaba niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Dominic. Nasaan ang maleta ko? Sa inis ay hinablot niya ang kumot. Pero sa ginawa niya ay natanggal sa pagkakabuhol ang tuwalya at bago pa niya naagapan ay lumantad na ang kanyang itaas na bahagi ng katawan. Ay, naku po! Sigaw niya na natatarantang binalot ng kumot ang katawan. Malakas naman ang halakhak ni Dominic na waring na aliw sa nangyari. Galit ang sulyap na ipinukol niya sa asawa
At kulang na lamang ay matunaw ito sa mga titig niya. Hindi nakakatuwa yun. Bulalas niya na nais maiyak sa labis na kahihiyan. Pero naisip din niya, ano pa ba ang dapat niyang itago kay Dominic? Gayong nakita na nito ang lahat-lahat sa kanya nung gabing nakuha siya nito. Relax, mahal ko. Ani Dominic na inilapit sa gilid ng kama ang rolling tray. Sa mga matay naglalaro ang nakakalokong ngiti. Pakakainin muna kita. Bago alam mo na, tayo naman. Bastos! Bulalas niya at lumayo nang maupo ito sa kama. Makukuha mo ko, pero labag yun sa aking kalooban. Tinitiyak ko sa iyong hindi ka makakatanggi. Anito, hindi tumigil at manapay umusod pa. Nasaan na ba ang mga maleta? Kapag hindi mo ako pinagbihis hanggang mamaya, magkakasakit ako at masisira ang pangarap mong honeymoon dito sa villa. Pananakot niya. Don't worry, you won't get sick. My love will keep you warm. Pumiksi si Celine nang haplusin ng daliri ni Dominic ang kanyang braso. Pinanayuan siya ng balahibo, dulot ng kilabot na naramdaman. Wag! Mabuway ang pagtutol niya nang hawiin ito ang kanyang buhok at hagka ng batok niya. I love you, Celine. Bulong ni Dominic at hinagka ng kanyang tenga. Hindi naman maipaliwanag ni Celine ang kanyang nararamdaman. Nilalagnat ba siya? Bakit parang napakainit ng kanyang hininga? At maging ang singaw ng kanyang katawan ay animo nang galing sa isang bagay na dinarang sa apoy. Alam kong parehas tayo ng nararamdaman, Celine. Don't try to deny it. Hinagkad siya ng asawa sa labi niya at wala na siyang nagawa kundi ang tumugon. Hanggang sa malaya nitong nagagawa ang nais nito. Kahit nang tuluyan ang angkinin ni Dominic matapos hagkan, ang lahat sa kanya ay naging bingi siya sa munting tinig na pumipigil sa kanya at nagsasabing hindi niya mahal ang lalaking ito. Na mga sandaling iyon ay bilanggo siya ng kakaibang sensasyong noon lamang niya naranasan at wala siyang magawa upang hadlangan ang nagaganap ng sandaling iyon. Hanggang sa pangalawang pagkakataon ay nakuha siya ng asawa. Ilang oras na ang lumipas at sa pagod ay nakatulog na si Dominic. Ngunit si Celine ay dilat ang mga matang nakaupo pa rin sa tabi nito. May luha sa mga matang pinagmasdan niya ang lalaki ngayon ay asawa na niya. Marami ang maiinggit at hihiling na sanay sila na lamang ang pumalit sa kanyang pwesto. Maswerte siya para sa iba, pero hindi pa niya maramdaman iyon sa kanyang sarili. Ang namagitan sa kanila kanina ay udyok lamang ng pagnanasa at hindi ng pag-ibig. But lust or love, hindi pa rin naman niya maitatangging nagustuhan niya ang paraan ng pagpapakita ni Dominic ng pagmamahal. Pero sa kabila ng kaligayahang pisikal na tinamo niya, ay naroon pa rin ang kahungkagan sa puso niya. Siguro kung si Andre ang nasa katauhan ni Dominic, ay higit ang ligayang naramdaman niya kanina nang angkinin siya nito. Si Andre. Pinahid niya ang luha sa pisngi at itinuon sa rolling tray ang mga mata. Lumamig na ang mga pagkain at ang yelo sa bucket na kinilalagyan ng champagne ay natunaw na. Hindi natupad ang sinabi ni Dominic na pakakainin muna siya bago. Hindi niya napigil ang pagguhit ng simpleng ngiti sa mga labi sa alaalang iyon. Ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay nanatiling naroon. Nang magising si Dominic ay nagbihis ito at lumabas ng cottage. Maya-maya ay nagbalik itong dala na ang kanilang mga maleta. I owe you. Anito nang ilapag ang isa sa dalawang maleta at binuksan. Mula roon, inilabas nito ang manipis na pantulog at iniabot sa kanya. Nagtataka ang tinging ipinukol niya sa asawa. Muli na namang pinamulahan ng mga pisngi. My blushing bride, titiyakin kong mawawala ang pamumulang yan ng iyong mga pisngi bago tayo bumalik sa asyenda. Hindi mo magagawa yun. Nagalit-galitan siya. Ipinakita ang pantulog na binili nito para sa kanya. What's this? My wedding gift for you. Nakangiti ang tonong sabi ni Dominic. Napapuntong hininga siya. Kung sa bagay, mabuti na rin to kaysa wala. Sa isang igla pa isinuot niya ang pantulog. Now, I'm hungry. Makahulugang sabi ni Dominic. What? May pagtutol na bulalas niya. Alam na niya kung anong ibig sabihin nito. Parang asukal si Celine at si Dominic ang langgam.
Sa buong linggong pananatili nila sa asyenda, walang sandaling hindi nakadikit si Dominic kay Celine. Mula sa pamamasyal hanggang sa pagtulog, ay halos ayaw nitong humiwalay sa pagkakayakap sa asawa. With that short span of time, agad na na-develop ang damdamin ni Celine kay Dominic. Though sa kanyang puso'y, naroon pa rin si Andre. Hindi niya maitatatwa na nagsimulang kunin ni Dominic ang maliit na bahagi ng puso niya. She was beginning to like the man, his arrogance and gentleness, his intelligence and sense of humor, at kung papaano ito maglambing sa kanya sa mga araw na magkasama sila, ay isa sa naging daan upang bigyan niya ng puwang ang lalaki sa puso niya. Matapos niyang buksan ang pinto para kay Dominic, ay natatagpuan na lamang niyang sariling humahalakhak sa mga kalokohan nito. At mahirap mang aminin, mukhang babaliin niya ang pangako sa sariling hindi kailanman magiging tahimik ang kanilang pagsasama. Ay Raul, narinig na ang mag-asawa. Galak na pahayag ni Nanay Martha nang huminto ang sasakyan sa harapan ng hasyenda. Patakbong lumabas ang tinawag at sinalubong ang dalawa. Kamusta kayo, Tatay Raul? Bati ni Dominic matapos alalayan pababa ng sasakyan si Celine. Mabuti naman. Kayo nga ang dapat kong tanungin eh. Ano, ayos ba ang buto-buto? Nakatawang siniko pa ng matandang lalaki si Dominic. Nagtatawang tinapik ni Dominic sa balikat si Tatay Raul bilang tugon. Oy Raul, bakit ga pati iyon inaalam mo pa ha? Kunin mo na ang kanilang mga gamit sa likod. Ani Nanay Martha at nakangiting hinarap si Celine na halatang nahihiya. Tingnan mo nga at nahihiya na tuloy si Celine. Puna nito. Kung pwede po ay pakidalhan niyo po kami ng pagkain sa kwarto, Nanay Martha. At gutom na ho kami. Wika ni Dominic at inakbayan ng asawa. Oo, ipapanhik ko na lang. Siya nga pala, Dominic. Ang mga regalo ninyo doon na lang muna namin inilagay sa dating kwarto ni Celine. Pahabol ni Tatay Raul nang papasok na ang dalawa sa pintuan. Tumango lamang si Dominic upang ipaalam na narinig dito ang sinabi ng matandang lalaki. Tahimik naman si Celine habang akbay ng asawa papanhik sa kwarto nito. Nang buksan na ni Dominic ang pinto, ay nag-atubili siya. Unang pagkakataong papasok siya sa kwarto ng lalaki. Kusa siyang napahakbang nang igiya ni Dominic patungo sa kama. Ito ang magiging higaan natin. Bulong nito at napakunot noo nang hawakan ng kanyang kamay. You're cold. Napagod lang siguro ako sa biyahe. Dahilan niya. Or maybe you're nervous. Nanunodyo ang tono ni Dominic nang hawiin ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya ng tumango. Why should I be nervous? Tanong niya. I don't know, maybe. Sinalo nito ng daliri ang kanyang baba at itinaas. You feel what I feel. Kasabay ng buntong hininga, ay tumayo si Celine at iginala ang paningin sa loob ng kwarto. Kailangan niyang ibaling sa ibang atensyon upang maalis ang umuusbong na paghahangad na pinukaw ng lalaki. Maluwang ang kwarto at maaliwalas. Bukod sa king size bed, ay mayroong exercise machine sa isang tabi, dumbbells at study table. Sa gawing paanan ng kama ay ang malaking TV set, VHS player at mini computer. Malapit sa night table ay ang minibar. Nakalatag sa nangingintab na sahig, malapit sa paanan ng kama, ang isang Persian carpet at 6 na throw pillows. Masculine ang akset ng mattress hanggang sa kortina at punda ng unan. Sa isang panig ng dingding, malapit sa pinto ng banyo, ay ang full-length mirror at sa kabila na may isang abstract painting. Ikaw na ang bahalang magdagdag kung ano pa ang gusto mo. Sabi ni Dominic, na niyakap siya mula sa likuran. Ang study table ay pinasadya ko kay Tatay Raul para sa pagsusulat mo, sakaling ayaw mong gamitin ng study room. Lihim na nasiyahan si Celine sa sinabi ng asawa. Nakakataba ng pusong malaman na iniisip din pala nito ang kanyang pagiging isang manunulat. Magpahinga na muna tayo habang hinihintay natin ang pagkain. Wika pa ng asawa bago siya hinalikan sa labi. Hindi naman maipaliwanag ni Celine na nasasanay na siya sa asawa na may kilig na siyang nararamdaman kapag naglalambing ito.
Ito na kaya ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.